Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay bumabati sa mga taga Bisaya na maayong buntag. Ganon din sa mga Muslim na Assalamualaikum. At sa Tagalog naman, magandang hapon. Maging sa English ay a pleasant good morning. It's only 9 o'clock. Ngayon po, ang ating paksa na tatalakayin ay patungkol po sa tingnan ko bilang ikaw ay kapag ikaw ay nag-uutos sa isang tao, kailangan bago ka magsimulang mag-utos, alamin mo kung magkano ang kanyang serbisyo. Yun ang tama. Kung magkano ang kanyang serbisyo. Di ba? Tama, kababayan? Kasi mahirap na yung utosan mo siya, tapos bigla kang sisingilin ng mahal, doon magsimula ang inyong gulo. Tama ba, mga kababayan ko? Ngayon, dahil sa maging sa akin, nag-uutos ka at hindi ka nagtanong kung magkano ibabayad mo sa akin sa aking serbisyo. Kung ano mang sasabihin ko sa iyo kung magkano, tanggapin mo dahil hindi ka nagtanong. Automatic yun. Bakit ka hindi nagtanong? Kasi nga, ang usapan doon, bago ka mag-utos, dapat magtanong ka kung magkano ang iyong ibabayad sa trabaho ng isang tao. Bagamat yun ay walang usapan, kasi nag-uusap lang kayo na by phone, automatic yun na meron kang dapat na babayaran. Hindi yung baliwalain mo yung serbisyo ng isang tao. Hindi mo dapat siya librehin. Di ba? Mrs. Laya, Brehida Laya. Hindi dapat ganon. Ngayon, dahil sa nag-utos ka, ay obligado kang magbayad. Ngayon, yung mga ganong bagay, pwede kong ipagpaliban, lilibrehin yung anumang inutos mo sa akin. Basta wag mo lang akong guguluhin, wag mo akong abalahin, at wag kang magsalitang hindi maganda sa akin. Dahil sa marami akong ginawang serbisyo sa iyo na ninilibre mo ako. At dahil dyan sa ginawa mo, parang leverage para sa iyo, yung para pangtapat sa yung panggugulo sa akin, sinisingil kita. Katulad halimbawa ng pag-utos mo sa akin ng building permit. Ako ang naglakad. At ilang beses akong pabalik-balik sa City Hall. Hindi ka nga nagtanong sa akin kung magkano ibabayad mo sa akin. Parang ang gusto mo libre. Hindi na ba kami kakain? Inaasahan din namin yon. Narinig ko kay Brother Eli dati na inaasahan ng pobre yon. Huwag mong librehin kasi inaasahan yon. Parang ginawa mong librehin yung serbisyo para makaiwas ka. Hindi ka mabuting tao na nakaanib sa mabuti. Nakakahiya ka, Brehida Laya. Ayan po. Ngayon, dinimanda kita sa barangay at pinag-usapan natin sa barangay na yung mabahong lumalabas na Poso Negro mo ay dapat mong ipagawa. At sinabi ng taga-barangay
na dapat ipagawa. Dahil kapag hindi, dadalhin sa korte. Oh. Sinunod mo rin ba? Maging ang barangay hindi mo sinunod, hindi nyo pinagawa. Ano yon? Libre din. Nagkautang ako eh. Umutang ako ng pera sa lending at mong nagbabayad. Dalawa pa kayo ni Gisa na sinabihan na dapat ipagawa. Pero hindi nyo pinagawa. Mahiya naman kayo. Hindi ganun ang tao. Lalo na nasa mabuti kayo. Na kaanib kayo sa mabuti. Meron pang paganyan-ganyan, pag-ibig, ganyan. Tapos wala naman kayong pag-ibig. Anong nangyari sa inyo? Ha? May paganyan-ganyan pa kayo, pag-ibig, pag-ibig. Kulang kayo sa gawa. Diba? Nagbabayad ako ng hiniram ko sa lending dahil ayaw niyong gawin. Ngayon, walang usapan. Yun ang pinaglalaban ninyo. Anong gusto nyo? Ipasa Diyos ko na lang ba yon? Sabihin ko na lang sa Panginoon na bahala ka na Panginoon. Hindi nahalin tulad ka doon sa passage ng Bible na isang mayaman na kumakain at yung mga tira-tira at yung mga natatapon na pagkain na sa lupa dinampot ng isang mahirap. Ano bang ginawa ng Diyos? Hindi ba napunta sa impyerno yung mayaman at si Lazaro ay nasa langit? Gusto mo bang ganon? Ha? Gusto mo bang ganon ang gagawin ng Diyos sa iyo? Oh, hindi lang yon. Nag-usap tayo kasama si Gloria Labandera na yung nagchichismis sa iyo madalas na magbayad ka at ibenta mo yung tawag nito meter base ng tubig para ibayad sa akin. Anong ginawa mo? Pangatlong hearing, hindi ka na rin nagpakita, hindi ka sumipot. Panloloko yung ginagawa mo, Brehida Laya. Anong nangyari sa'yo? Sister, anong nangyari sa'yo? Ha? Wala ka bang natutunan sa 13 years, 14 years na sa pagdadalo na mga turo ni Brother Ili? Wala ka bang natutunan? Kahit wala kang natutunan doon, parang konsensya mo na lang yon. Di ba? Konsensya mo yon sa tao. Anong nangyari sa iyo? You are trying to escape your responsibilidad. Di ba? Ngayon, dinala na kita sa Department of Justice. Hindi ka rin dumadalo. Sino bang ginagaya mo? May pinaguhugutan ka ba? Hindi ganon. Hindi ganon mang-api ng kapwa. Di ba? Pinaalis mo pa ako sa bahay mo noong panahon ng pandemic. Pasalamat na lang kay Kuya Daniel. Nilagyan ng bubong ang bahay ko. Kung hindi, labo-labo tayo doon sa bahay mo. Dahil nakaposisyon ako at alam ko, professional squatter ka. Ako, ayaw ko nang maaring magulo. Nakatulad nung alaga mo na hindi nila mo sa apalit na pinabautismuhan na hanggang ngayon hindi umaalis sa bahay niya dahil sa pinatira siya. Yun bang tinuro mo? Sana tinuruan mo rin ako na hindi ako umalis sa iyo. Ha? Dapat ganun. Kung anong tinuro mo sa kanya, yun din tinuro mo sa akin. Pero anong ginawa nyo? Pinagplanuhan nyo ako. Anong gusto mong gagawin ko? Ipasa Diyos na lang. Anong gagawin ng Diyos sa'yo? Yung lahat ng bagay na ipasa Diyos ko sa'yo, di ano mangyari sa'yo? Saan ang punta mo? Mahalin tulad dun sa isang mayaman. At ako yung mahirap. Ganyan ang ginagawa mo. Hindi mabuti yung ginagawa mo. Maniwala ka sa akin.
Di ba? Yung Poso Negro mo na nagdudulot ng dumi, mabaho, madulas, dapat pinagawa mo. Ngayon ako na lang nagpagawa at inasahan kong magbayad ka, hindi ka rin nagbayad. Ano yun? Kahit sinabihan ka na ng barangay na dalhin na lang sa korte o kung hindi ipagawa, hindi nyo pinagawa. Para kayong, yan si Gisa, ganun din. Andoon din siya nung panahon na sinabi ng barangay na ipagawa, hindi rin niya gumawa ng action. Mga dating daan pa naman kayo. Yung hirap sa inyo kulang kayo sa gawa. Hindi na kayo natuto. Puro inggit na namumuhay sa inyo. Ganyan. Ngayon, ipakita ko sa iyo yung bubong mo na nagbagsakan na. Yung bubong mo na yero, nagsibagsakan na. At yung tubig noon ay pumupunta dito sa harapan ko. Nakakaabala din yon. Yan ba'y hindi iniintindi ng taga-dating daan? Wala bang tinatawag na special force? Kung hindi nyo kayang ipagawa? Tapos, yung bagsak ng tubig ninyo sa alulod ninyo, nilagyan ko ng yero para hindi kayo mababasa, pinapatanggal mo. Nabigyan ka lang ng kunting kayamanan sa buhay, sobra ng taas mo. Sobra ng kataas-taasan ng ginagawa mo. Hindi ka na natuto sa salita ng mabuti. Dapat. Tsaka dapat ngayon hindi ka na nagpapakita dito sa Antipolo. Hindi ko alam kung nagsisabugan na yung binti mo or umiiwas ka lang. Hindi ka pwedeng umiwas sa batas, Brihidalaya. Hindi ka pwedeng umiwas. Hindi ka pa nasiyahan, nag-utos ka pa ng kapwa na kapatiran ng dating daan na sugurin ako dito at pagwikaan ng hindi maganda, pagbintangan ng hindi maganda. Wala ka namang ibinigay na orientation sa taong inutusan mo, basta na lang nagtanong yung elder niya sa panorama na si Jonathan na nakahanap ng titulo. Wala naman ikaw titulo. Wala rin akong titulo. Maigi-igi na lang ako, napabilang sa informal settler. Ikaw, professional squatter ka. Baka gusto mo, i-report kita sa City Hall na professional squatter ka. Hindi mo yata natandaan na mayroon pa akong titulo galing sa iyo na mayroon kang lupa sa Mandaluyong at may lupa ka sa Tanay. At paano ka nagkaroon ng lupa dito sa Kupang? Meron ka naman ng lupa. Bakit nagbili ka pa ng lupa? Tingnan natin kung hindi ka madimanda. Ganyan. Ako pa ang kinakanti ninyo.
Hindi ganun. Hindi ganun dapat ang buhay Kristiyano. Ngayon, ang sinabi ng ating kapatiran ay ipasa Diyos. Kawawa ka naman pag ipasa Diyos ko yung mga ginagawa mo. Hindi ka pa nagbayad ng utang ng 20,000. Tapos, binanggit mo pa sa barangay na nagbayad na, may kulang lang ng konti. Dinadahilan mo yung lupa na ibinayad mo sa pagkademanda ko sa iyo bilang child abuse. Tapos pinahamak nyo pa ako. Niyaya mo pa akong pumunta doon sa bahay ninyo, kausapin yung bayaw mo. Para may kakausapin akong foreigner. Tingnan mo naman. Pero andyan, nagpatuloy ka pa rin dumadalo sa gawain. Mabuti, hindi ka nilaglag. Di ba? Hindi ganyan ang ginagawa mo, Mrs. Laya. Hindi mabuti yan. Ngayon, matanda ka na, 84 years old ka na. Oh, paano ka pa makarecover? Paano ka pa makahingi ng tawad sa kapwa mo? Kaya mo pa bang pumunta dito sa Kupang, Antipolo para humingi ng tawad? Patatawarin kita pero ang civil obligation, yung daños prejuicio, yung utang ko na ako ang nagbabayad sa linding nang dahil sa paggawa ng Poso Negro mo, bayaran mo yon. Ha? Bayaran mo yon. Ngayon, kung hindi ka magbabayad, ipasa Diyos ko talaga. Ano mangyari sa'yo kung ipasa Diyos ko yon? Di mapunta ka sa impyerno. Ha? Ayon sa salita ng Diyos, na yung isang mahirap kumain ng mga tira-tira ng mayaman, ang mayaman napunta sa impyerno at ang mahirap ay nasa langit. Ganun ang mangyari sa iyo. May turo na binigay si Brother Eli na kung ang isang pera na hiniram mo ay ginamit mo naman sa negosyo, kahit hindi ka na magbayad ng tubo, ibalik lang yung kapital. O, nagbalik ka ba? Hindi ka nagbalik. Ngayon, kailangan ko na yung pera. Ngayon na may sakit ako. Ngayon, hindi kita sisingilin. Pero dahil sa ginawa ninyo, na nanunugod kayo, para kayong para kayong grupo ng Iglesia ni Cristo. Kuyog. Pag nagalit, hindi ganun. Okay. Pasalamat kayo, hindi ko pa dinala sa korte. Inaantabayanan ko lang ang pagkakataon.
huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa akin dahil isang pindot lang at subscribe, malay mo magsasahod ako kahit hindi ko nasingilin yung kapatiran namin. Doon na lang ako babawi sa YouTube. Pag nagkataon. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe mga kababayan ko. At nakita nyo lang, yung katawan ko mula sa taas ay medyo maayos, maaliwalas. Pero yung mula sa balakang ko pababa, yung hirap akong lumakad at tumayo. Ayan po.